Yan ang problema ng karamihan ng mga RD na sinasabi nilang budget lang. Pero hindi nila alam paano gawin. Dahil mahaba siya, nag-EL na siya. Gumaganon siya. Puputulan mo to. Maganit at makunat ang ating shifter sa likod, laging napuputol ang ating shifter cable sa likod. Ano ang mga dapat gawin? Ito yung isa sa importante at dapat magawa ninyo sa bike nyo. Madalas nyong ma-experience doon sa mga ordinary na bike katulad nito, kakaproblema kayo sa shifting, minsan nag-i-stack up yung cable, minsan maluwag dito, ayan, dito, maluwag siya, pag inano ninyo, higpitan ninyo, pero pag kinambyo nyo, parang ano siya, nag-i-stack up dito sa portion na dito. Kasi yung ating ito, yung adjacent natin na nakalagay dito na cable, yung stopper natin, tungkulin kasi nito yung adjust niya yung tighten ng ating cable. Sobrang haba niyan. Ang nangyayari kasi, masyadong mahaba yan, pakita ko yung cable sa inyo. So, for example, nilagay natin yung cable dyan. Yan, nilagay natin. Yung lock ng ating cable papunta rito. Yan. Pag ganyan siya, di ba? Pansin niyo gumaganon, parang lumiliko siya. So, pag sobrang haba nito, ang mangyayari niyan, nandito yan. Pinutulan ko na kasi yan hanggang dyan yan. Ang mangyayari niyan, yung ating cable, instead na lumiko ng maayos, ganun, nakakarb siya. Dahil mahaba siya, nag-EL na siya, gumaganon siya. Yan, naka-L siya. So, ang tendency niyan, kapag nagkambyo ka, ayaw sumunod, matigas. Kasi nga, hindi na fluent or maayos yung takbo ng cable. Naka L-type na siya kasi. So, dapat, para makuha mo yung perfect na angle niyan, na carb lang, na ganun lang, puputulan mo to. Pinuputulan ko yan. Ito. Yan. So, huwag ka namang mag-alala na hindi pwedeng putulan kasi ginagamit siya pagtutuno. Pero konti lang naman ang adjustment na kailangan mo dyan. So, hindi mo na kailangan magamit pa yan ng kaganon kahaba. Tendency niyan, pagka sobrang angat na yan dito, mawawala ka na sa tono kasi nga gumagalaw yan habang tumatakbo ka. So hindi advisable na ganyan kataas yung adjustment niyan. Dapat kunting-kunti lang. Kung ganyan nakataas, baguhin mo na. I-adjust mo na doon and then dito mo na higpitan sa main. Wag dito. Kasi ito ginagamit lang to sa pagtutono ng RD. Yan, yung kunting pitik lang, aakit na yung kadena. Yun ang function yan. So ayan, yan ang DIY na ginawa ko ngayon dito. Pinaiksi natin yung ating lagayan ng cable. Yan, may mahaba yan, kaganon yan kahaba. Pinutol natin para na sa ganon yung cable, hindi siya mag-L-type papunta ron sa ating lagayan ng cable. So, smooth lang yung pagka letter U niya, yung pa-carb niya, smooth lang. So, gagalaw na yung cable natin ng 100% at maayos na pagkakambyo. Hindi siya mag-i-stack up or pigil. Kasi kahit anong palit mo niyan, kahit anong grasa mo, lagyan mo ng oil, hindi yan maaayos kasi nga, ang problema yung dito mo. Ito yung stopper ng ating cable na kung saan siya rin yung ginagamit sa pagkokontrol ng ating pagtutuno ng ating RD. So, ayan, ganyan. Pasok natin. So ito tinuturo ko talaga para matutunan ninyo kasi maraming ganyan ng problema. Keso ang sinisisi yung RD kasi mumurahin lang daw, hindi maganda ang shifting. Hindi. Okay yung RD. Nasa pagtutuno lang yan at saka kung makikita niyo yung mga diferensya nung RD, gagana yan. No? Paano mag-ayos ng isang problema sa ating RD na kung saan parang laging sumasabit yung cable, matigas. Kahit anong tono mo na, tumitigas. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. Nakita ninyo yung cable, ayan. Baba natin, camera. Ito yan, oh. So, hindi na siya masyadong naka-L kapag ganoon kasi mahaba yung extension nito eh, papunta ron. So, umi-L siya doon, nag-L, letter L siya. Nahihirapan bumalik yung cable kasi nga, nakaganon na siya yung cable eh. May kanto na eh. So, tumatama pa siya doon sa dulo ng ating tube. So, magkakaproblema tayo. Ngayon, iniksyan ko, ayan. So, kung i-adjust mo yung pagtutuno, pwede pa rin kasi may allowance pa siya na konti doon sa unahan. Yan. So, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ikakambyo ko na. Ayan, naka-tighten na yung cable. Ayan, matigas na siya. At tingnan ninyo yung shifting. Ayan, ikutin na natin. Cambio. Okay, pag kumambyo, kumakabyo siya, ayaw umakyat, dito ka mag-a-adjust. Pero kunti lang. Hindi mo naman kailangan damihan yan at parang nakaangat na doon. Yan, umakyat na siya, di ba? In-adjust ko. And then, sunod, cambio ulit tayo. Okay.
So hindi yan papasok sa pinakataas dahil in-adjust ko dito. So i-adjust natin dito. Tatandaan ninyo na pagka hindi kayo nag-adjust doon at hindi yan tatapat doon, huwag niyong pupersahin, masisira yan. I-atras niyo muna ito. Kaya inatras na natin yan, yan kasi yung nagko-control kung hanggang saan lang yung kadena. Yan. Then, yan. Umakyat na siya, di ba? Balik natin. So, ayan. Hanggang dyan ang aking panibagong technique kung paano natin kukuhanin yung may problema sa pagkakambyo, lagi na lang nag-i-stack up yung cable, akala mo yung RD, hindi yung RD ang problema, ang problema natin yung adjacent screw dito na kung saan napakahaba niya at nahihirapan ng lumiko yung ating cable. Yun yung isang problema diyan. Yun yung isang technique na ginagawa ko dito sa shop. Kaya kahit ordinary lang nagagawa natin ng paraan. So ayan, doon sa mga kapanood nito, i-apply nyo yan sa bike nyo. Sigurado mawawala ang problema ninyo sa mga katulad nito ng ganitong problema. So ayan, thank you at sana nakatulong ulit ako sa inyo. Nabigyan ko kayo ng panibagong tips kung paano gagawa ng solusyon yung ganong klase ng problema sa ating mga bike. Sa mga ordinaryang RT, ito ang gawin mo para ang shifting maging maganda at smooth. Ito yung tips na isa. Fix it, yan po ay hindi pang speed cable. Pakita ko sa inyo, mas maliit yan. Ayan, mas maliit. Kumpara natin dyan. Ayan o, maliit siya. Ibig sabihin, yung aking ginamit na cable is mataba. Bakit mataba? Kasi ito yung pang brake cable. Pang brake cable siya. So ito ina-apply ko lang sa mga mechanical or yung mga budget na bike. Ayan. O. Hindi ko ginagamit kasi yung pang shifter cable kasi medyo yung butas niya sa loob is eksaktuhan lang dun sa ating cable. Pero ang ginagamit kong cable dyan na kable, ito, syempre, pang shifting. Ang pinapalitan ko lang yung housing kasi yung housing ng ating shifter is masyadong maliit at nahihirapang gumalaw yung ating cable sa loob, lalo na pag medyo luma na. So, ang ginagamit ko dyan yung pang brake dahil mas malaki yung housing nun at mas maluwag yung ating cable sa loob. At doon, kapag pinalitan natin yan, syempre, mas makakagalaw ng maayos at smooth yung ating cable sa loob kasi maluwag siya. Para sa mga tips ko sa mga bikers natin, kung kayo namumroblema sa cambio ninyo na mahirap gumalaw, lagi na lang masikip at mahigpit, palitan nyo po yung housing. Huwag nyong gamitan ng shifter. Gamitin niyo yung brake. Nahirapang huminga ang ating cable dahil nakita niyo yung pagkakakarb na yan. No? Nakakarb na yan. So napakahirap hilahin ng cable na masikip yan at eksaktuhan lang. So yan ang tips ko. No? Palitan mo yung housing. Gawin mong brake housing ang gamitin mo dito. So ayan. So sana isa ito sa tips na makuha ng mga newbie natin. Lalo na kung ang bike ninyo is katulad nito. Mga budget lang. Ang mga cambio. Mga RD is talagang hindi maganda yung mga shifting kasi budget lang siya. Hindi unlike doon sa mga mamahalin na maganda talagang shifting noon. Ito, gagawa natin ng paraan ito paano magamit at paano natin mapapaganda ang shifting ng ating budget na RD. So ayan, thank you at sana nakapagbigay ulit ako ng panibagong kalaman, tips sa pag-ayos at pagkukondisyon ng ating mga budget bike. Thank you.